Hi Makalagan! Ako si Kalagan Fritz. At ito ang Laagan sa Subo. Don't forget to subscribe on our YouTube channel at Laagan sa Subo and click the bell button for notification. Like our official Facebook page at Laagan sa Subo. Real People, Real Transformation Episode 2. Karong adlaw mga kalaagan, mahibaw-an nato unsa man mga contouring, transformation, especially sa mga trans woman diha o unsa man ning atong ipa-contour diri sa tong now. Wa jud ko ni bawa na bat na atay mapanghutan-an para mga unsa-unsaon siya. O ang pangutana, safe ba ka ha? Help me welcome Dr. Edelberto Santos or Dr. Bert. Hello, Doc. How are you? Okay naman po. Ayun. Doc, so let's talk about body contouring. Ano yung mga body contouring ngayon? Ay, contour ba? O ano ba gagawin sa katawan ko niyan? So basically, pag sinabi nating body contouring, that's just giving shape to your body. Okay, so ginagawa natin is ilalagay natin siya ng materials or ng items para gumanda yung shape ng body, mas maging fuller, mas maging kaaya-aya tingnan sa tao. So yung sa akin, pwede pa to i-body contour na to. Pwede. Pero ano mo yung mga materials? Mukhang nasabi mong materials niyon. So, body contouring kasi, so it doesn't mean na body contour ka, isang material lang gagawin mo. Okay. So, kailangan natin siyang bagayan. Example, for you, example sa'yo, gusto mo magpadagdag ng breast. Okay. Okay? O, paano yan? For breast, kailangan natin maglagay ng hyaluronic acid filler. Ano? So, depende kung gaano kadami o gaano kalaki ang gusto mo, gaano kadaming lalagay natin. Okay. Pero, para bumagay siya sa katawan mo, kailangan muna natin tanggalin ng konti yung taba. So, doon papasok yung mesolife. So, it's always a partner na treatment. So, hindi lang isa. I see. So, dapat mesolipo muna pa tapos dito. Now, yung sabi mo talking about fillers. Yes. Now, iba din yun, di ba? Kasi, if you mention dito sa breast filler, iba din yung sa silicone, di ba? Yung nalaman ko. So, yung fillers, mawala ba yun? Or permanent ba yun? Okay. Ano yung fillers? Ano yung difference ng dalawa? Pag sinabi kasi nating silicone, usually that's a surgical procedure. Okay. Ooperahan ka talaga. You're under the table. Okay. Isa-sedate ka, bibigyan ka ng anesthesia para makatulog ka, lalagyan ka ng silicone. So usually, silicone is permanent. Okay. So para matanggal siya, kailangan ka uli operahan. Surgical procedure uli. However, for your HA filler, your hyaluronic acid filler, it is not permanent. Okay? The most siguro na pwedeng tumagal siya, depende sa habits mo. Ibig ko sabihin, pag habits, kung mahilig ka magpainit sa araw, mahilig kang bumilad sa dagat, pwedeng tumagal siya, pinakamatagal is 5 years. Okay. Matagal din. Matagal 5 din. years is still 5 years. Yes. Matagal din. Okay. So, ako, if ever, ayoko ng surgical. Yes. At if I decided na, kasi meron naman talaga, with my fellow LGBTQIA+, meron naman talaga na gusto nila magpalagay, pero gusto nila patanggal. Ayaw na nila. So, pwede din pala yun. Pwede. So, maganda lang kasi with HA filler is hindi siya permanent. So, as time goes by, na-absorb siya ng katawan natin because our body is naturally producing HA talaga, hyaluronic acid. Yun nga lang, maliit na amount. Okay. So, with HA filler, binibigyan natin yung katawan natin ng mas madaming amount as compared to normal. Kaya siya lumalaki, kaya siya nagkaka-form. Pero Dok, ang tanong, safe ba yan sa akin? Okay. So, depende din sa area na lalagay. At depende ang safety sa gagawa. Okay. Okay, alright. kasi, I know, hindi na to lingid sa kaalaman ng lahat. Hindi lang clinic na legit ang gumagawa nito. Meron kami nabalitaan, may mga gumagawa sa mga salon. Yes, May yun. gumagawa sa mga spa. Mhm. So, ang difference kasi nila, kung clinic na legit, alam namin ang proper placement, alam namin ang proper amount na kailangang ilagay, alam namin yung pwedeng mangyari if there are complications. As compared sa mga salon, sa mga parlor, tusok lang ng tusok, hindi alam. So, ang ending, complication. So much better talaga, you have to consult the right doctor kung ano yung papatusok nyo, Diyos ko. Kasi, it might be cheaper, yes, but is it safe? Unlike with those professional doctor talaga na shot sa atin, mas safe pa at guided pa tayo, diba? Mukhang gusto ko yun eh. Now, Doc, aside from dito,
Kasi marami na rin gustong, for pageantry wear, for models, nose. Okay. Baka siguro may mga non-surgical tayo na hindi masakit. Yes. Oo. For the nose naman, usually, we offer two types. Kasi separate natin yung surgical, yung Okay. operasyon. For non-surgical, non-permanent na nose, we offer two types. We have the threads and we have the HA filler again. Ano naman yung kaibahan nila? Yes. Okay. Si threads, mas maganda yung definition ng taas niya, mas matagal yung result niya. Okay? As compared to your HA naman, si HA kasi is medyo mas mabilis lang mawawala yung result. Si threads kasi, it can last for 1 year usually. Matagal din, 1 year. Ang isang brand niya is pwedeng umabot ng 2 years. So, depende sa type ng threads na gagamitin natin. Si HA usually will only last for 6 months. Matagal na yung 1 year. Again, depende sa lifestyle mo. Kung mahilig kang uminom, mahilig manigarilyo, mahilig mag-shower ng mainit, mas mabilis mawawala si HA filler. Ay! So, you need to be careful pa rin kung ano yung mga iniinom mo or ano. Okay. But Doc, may curious din ako, Doc, no? Kasi, if for example, I have those fillers, I have yung palagay, and I'm still having this mga maintenance. But, Okay lang. Like, for example, mayroong pangpa-glutathione dyan, pangpa-collagen. Will it affect with those fillers ba? Actually, no. So, walang correlation yung mga glutathione, yung mga collagen. Yun. Sa nilagay natin na HA filler. So, Okay. separate talaga na. No? So, hanggat meron ka dyan na nilagay, it will stay there. Basta maingat ka din sa katawan mo. So, Doc, mga fillers, mawawala din siya after for a long time. Yes, for a long time. So, if ever gusto ko na naman, magpapalagay na naman ako. Yes, yun ang maganda din sa non-surgical and Hindi pa masakit. Non-surgical. Yes, it's non-surgical, non-permanent. So, example, ginawa kita ngayon. Then after 1 month, sabi mo parang hindi pa ako satisfied. Pwede kita uling gawin. Hanggang masatisfy ka sa result na gusto mo. Yun ang difference niya with your surgical. Okay. So, ulitin ko na. So, pwede kayo dito na fillers. Kasi it was my first time to know it. Kasi akala ko talaga surgical lang. Yes. So, meron na pala. Yes. Oo. And also, sa ilong pwede na rin. Yes. So, ilong, actually, ang mga parts na pwede natin lagyan ng filler. Okay, yun. For volume, ilong, pwede. Breast, pwede. Okay. Butt, Ayun! pwede. Wala akong bat! And hips, pwede. Ay! Okay. Pwede Yun. na ako mag-pageant dun, Doc. Yes. Sige, Doc, pero mo lahat dito, Doc! Mamaya! Okay, so pwede sa butt. Pwede. Okay. So, paano yun? Like, may lalagay pa rin? And Yes, it will last for how many years? Ganun din. Kung gano'ng katagal yun sa breast, ganun din katagal sa hips and sa butt. So usually, sa hips kasi natin, kung napapansin nyo, merong mga certain individuals na yung pag nakabikini sila, ano tawag doon? Nakabikini sila, parang may uka sa gilid. Dito. Yun ang fini-fill up natin para maging bilugan siya. Sa butt naman, para medyo may lifting effect. Lifting effect, Yes. oo. Kasi may nakita ko, yun nga, sabi mo ka ako kanina, Doc, na yun nga, yung iba, doon lang sa salon, di mas lumobo, so much better talaga yung sa inyo, sa professional, para alam nyo talaga kung Yes. paano Kung talaga. paano babagay din sa katawan ng tao. Correct. Hindi siya yung exaggerated na itsura na. Kasi may iba mukhang ng cobra eh. Tingnan yung gaganon na, diba? Okay. Now, Doc, ito din. Kasi I had just experienced ikaw yung tumurok dito sa jawline. Okay. Can we talk about, kasi gusto ko naman para yung sa camera, because I'm always in the camera, para maganda. Ano yung tinurok mo sa akin during that time sa mga photos, yung mukha ko pwede na pang beauty queen, ganon. Can we talk about that? So, yung ginawa natin na procedure sa'yo is known as your mesolipo. Yun. So, basically, mag-i-inject ka ng solution sa area na madaming fats para malusaw yung fats. Okay. So, yun talaga siya. Yun yung ang action niya. So, sa'yo, ang ginamit ko during that time was deoxycholic acid. So, kasi meron tayong, now, sa market natin, meron tayong 3 klase na pwedeng gamitin for mesolipo. Number 1, we have your classic, your PPC. Yung isa, yung medyo sikat-sikat na brand, the Lemon Bottle, kung narinig nyo na yan. And then the other one is DA, ang pinakakilala niya is Aqualix. Okay? Sa'yo, during that time, ang ginamit ko was Aqualix. So,
ang ginawa niya is, kung napansin mo before, after siguro mga 3 days, medyo may maga konti. Oo, may Oo. namaga. Napansin ko talaga. Merong something. Oo. Ang tawag dun sa nangyari sa'yo was the bullfrog neck. Ay, kaya pala. Medyo lumobo siya. Lumobo siya. Sabi ko, okay ba to? Pero after naman, Then lumiit siya bigla. lumiit siya bigla. Tapos nag-contour siya. Oo. So yun siya. That was the bullfrog neck na sinasabi nila. Isang phenomenon pag nag-inject ka ng deoxycholic acid, Okay. kasi mag-promote siya ng inflammation. So pinapatay niya talaga yung fat cells. So Ah. kaya siya lumobo kasi may inflammation siya. Oh. As compared to your other brands, si LB, ang promise kasi ni LB, wala daw siyang downtime. Okay. Ibig sabihin, after the procedure, halos wala kang mararamdaman, walang pamamaga. Because with LB, hindi niya talaga pinapatay yung fat cells. Ang ginagawa niya is dinedrain niya yung fat cells, kaya parang liliit siya. However, in the long run, pwede ulit siyang bumalik. Oh. As compared with your other brands, na talagang pinapatay niya yung fat cells na nagkakos ng panlalaki dito. Kaya ka magkakaroon ng double chin. Kaya pala. No, alam niyo makalaga, naisip ko, is yung first episode natin, magpa-Thursday, tapos ipa-contour natin. Diyos ko, beauty queen na ako dyan! Kasi talaga, si Mesolipo, maganda kasi siya in partnership with your Thursday, in conjunction with your Thursday. Kasi si Thursday Patide, ang binibigay niya sa'yo is global weight loss. Ibig sabihin ng global, buong katawan mo talaga liliit, mawawala ng fats. However, there are certain areas sa katawan natin na merong stubborn fats. Oh. Example, submental o yung double chin. Yan dito, Yes. dalawa. Itong belly mo, itong abdomen, itong, love handle. Love handle pa tawag dito. Yes. Yung matagal yan talaga tanggalin. Kahit mag-gym ka, mahihirapan ka talaga. Kahit mga nag-gym, hindi lang talagang reklamo nila. Ang hirap-hirap niyan tanggalin. Ito, lalo na itong love handle. So that's where your Mesolipo comes in. Kasi pinapadali na yung process para matanggal siya, para malusaw yung taba niya. And then with conjunction with your machines like your RF, gaganda ang itsura niya. Ayun, makalaagan. So, yun pala, no? Before we go on kung kahit saan-saan, much better talaga seek for a professional doctor. Yes. Diba? But ang tanong ko rin, Doc, saan ba tayo pwede magpa-Mesolipo at saka magpa-filler? Okay. For your filler needs, for your Mesolipo needs, you can come here sa clinic sa Skin Global Empire located at Raintree Mall, F. Ramos Street, Cebu City. Ayun! It's only here at Skin Global Empire. Because Skin Global Empire, real people, real transformation. Ayun, makalagan. Ang dami-daman natin nalalaman sa araw na to. And for sure, hindi lang to, marami pa tayong episode kasi marami pa silang procedures, mga next episode natin. But thank you so much, Doc. No? Ang dami kong nalaman. And I'm so ready for a new transformation. Yes. And new me, diba? And thank you also, no, for those knowledge na naman talaga. Alright, makalagan. And also, don't forget to subscribe on our YouTube channel at Laagan sa Subo and click the bell button for notification. Like our official Facebook page at Laagan sa Subo. You may also follow me on my TikTok account, Instagram, and Facebook at Fritz Gerald Alcaraz. And for appointments, you may also follow the official Facebook page of Skin Global Empire. Once again, ako si Kalaagan Fritz saying, stay safe, be a responsible Kalaagan, and this is Laagan sa Subo. Laagan sa Subo, travelers from Cebu, where